Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna ng balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sa Lunes, Hulyo 21, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay, kag karon sa aton mga pangulong didala. Face-to-face classes, halin preschool, tubtob senior high school sa Iloilo City suspendido. Pila ka mga LGU sa probinsya sa Iloilo nagdeklara sa gyapon sa suspension sa face-to-face classes subong adlaw Hulyo 21. Barangay sa syudad nga ginbaha naglabot na sa 19 suno sa CDRR mo. Anong patay sa Negros Occidental kasunod sa malawig nga pag-ulan dala sang habagat. 96,000 ka residente sa Western Visayas apektado bangod sang Bagyo Krising. Masobra 160 million pesos ng assistance na palabot sa mga napektuhan sa paglupok sang kanlaon sa Negros Occidental. Quick response team sa DSWD Antique gintabok ang baha apisar sa mabaskog nga current para makahatag bulig sa isa ka remote area sa Sibaste Antique. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Face-to-face classes halin sa preschool tubtob senior high school sa Iloilo City ang suspendido. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginaprobahan ni Mayor Raisa Treñas ang rekomendasyon sa Iloilo City Emergency Operations Center na isuspende ang face-to-face classes sa mga Lunes, Hulyo 21 sa syudad sang Iloilo. Ini nagasakop sang tanan nga brutuan na lin preschool tubtob senior high school. Ginainganyo naman sa alkalde ang pagsaylo sa mga alternative delivery modes of learning. Ang suspensyon sang klase sa kolehiyo nagadepende naman sa desisyon sa mga school administrator. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdeklara man sa suspension sa face-to-face classes ang pila ka LGU sa probinsya sang Iloilo karon nga adlaw Hulyo 21. Ang mga LGU nga may suspension sang klase ang banwa sang Uton all levels, Leganes, Pavia, Tigbawan, kindergarten to senior high school. Sa Dumangas all level ang man sa banwa sang San Joaquin, Gimbal, Barotac Nuevo, kindergarten to senior high school. Sa banwa sang Kalinog, all levels. Ang suspension sa face-to-face classes ang gindeklara sang tagsa ka mga local chief executive. Samtang nagdeklara man sang suspension sang in-person classes ang Iloilo National High School. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 19 ka mga barangay sa Iloilo City ang ginbaha kasunod sa pagtupa sa mabasgog na ulan. Dala sang habagat naging pabaskog ni Krising. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Palita ni Marian Grace Eren. Ginbaha ang 19 ka barangay sa syudad sang Iloilo. Sa datos ng Iloilo City Emergency Operations Center as of 5 p.m. sang July 20, may 19 ka barangay ang naka-eksperyensya sa pagbaha. Ang mga barangay nga may pagbaha among Don Esteban kag Silikuay sa distrito sang Lapus, Lanit, Kamalig, Kalubihan, Nakipman ang Sambag, Buhang, Cuartero, Banantang kag Desamparado sa distrito sang Haro, minamonitor man nga pagbaha sa mga barangay sa Santa Rosa, Oñate de Leon, PHHC Block 17,
Taft North, Hibaw-an Sur, Pali Benedicto kag Burilao sa distrito sang Mandurriao, San Juan sa distrito sang Molo kag Liapesay na Sur sa distrito sang Lapas. Naka-eksperyensya sa mabaskog nga ulan ang syudad sang Iloilo bangod sang southwest monsoon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anong patay sa Negros Occidental kasunod sa malawig nga pag-ulan dala sang habagat? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Naglabot sa manabalag nga patay sa probinsya sa Negros Occidental kasunod sa malawig nga pag-ulan nga dala sang habagat. Sa datos ang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRMO, isa ka mangisda sa Sagay City, kagin pangita sang Search and Rescue Team halin Hulyo 16 ang nakitaan sang duwa ka mangisda nga patay na kag nagalutaw sa Sagay Marine Reserve Area. Sa Binalbagan, duwa ka PWD, isa ka 84 anyos kag 12 anyos gikan sa magkatuhay nga barangay ang napatay bangod sa pagkalunod. Pagkalunod man ang ginhalinan sa kamatayon sa isa ka 44 anyos nga residente sa Himamaylan City nga uli nga nakitaan sa Biao River overflow area sa Hulyo 18. Samtang duwa ka tawo sinubaan ang napatay matapos makuryente. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 27,712 ka pamilya o kon 96,000 ka residente sa bilog ng Western Visayas ang napektuhan sa Bagyong Krising. Ini ang sandig sa latest monitoring sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 ang mga apektadong residente na nagikan sa 289 ka barangay sa probinsya sang Iloilo, Antique, Capiz, kag Aklan. Suno kay Office of the Civil Defense 6 spokesperson Tina Mayor, may mga residente pa nga yara sa evacuation centers bangod sa pamahog sang landslide kag pagbaha. Samtang nagpalabot naman sang 4.8 million pesos nga balor sang food packs kag non-food items ang DSWD sa mga local government units nga apektado sa pagbaha. Sa karon padayon pa ang validation sang OCD6 at mga member agencies sang CD o kon sang RDRRMC natuhoy sa balor sang kahalitan nga ginbilin sang bagyo sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, Emergency Operation Center sa Western Visayas nagapabilin sa red alert status. Sa detalye Radyo Pilipinas. sa balita ni Hope News. Nagapabilin po karon sa red alert ang status sa Emergency Operations Center sa Western Visayas Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ginkumpirma ni Miss Tina Mayor sa Office of the Civil Defense 6 nga wala pa sa gihapon na papanaog ang alert status ang RDRRMC humalin sang July 17. Kadungan sini, padayon ang hugot ng pagbantay sa mga miyembro sang RDRRMC sa sitwasyon sang rehiyon kag sa nanginhalit sang malain nga tiyempo. Sa datos sang OCD6 ara sa masobra 27,700 ka pamilya o kon lapit 97,000 ka pumuluyo ang naapektuhan sang bagyo kag habagat sa rehiyon, kalabanan sa mga apektado sa probinsya sang Antique. Samtang naglabot naman sa masobra 4,800,000 pesos ang assistance sa mga apektado sa Bagyong Krising kag habagat sa rehiyon, masobra 4 million pesos diri ginhatag sa probinsya sang Antique, tunga sa milyon sa Aklan, samtang masobra 240,000 pesos sa Iloilo kag masobra 39,000 pesos naman ang balor sa assistance nga ginpadala sa Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa masobra 160 milyones pesos nga assistance na napalabot na sa DSWD sa mga local government unit kag non-governmental organizations sa mga pamilya sa Negros Occidental nga napektuhan sa paglupok sang kanlaon sa masobra 160 million pesos. Masobra 119 million pesos ang ginpalabot sa DSWD Field Office 6. Lakip sa ginhatag sa DSWD ang family food packs, non-food items kag financial assistance sa pinakaulihing nga Disaster Response Operations Monitoring and Information Center sa DSWD. May masobra 1,700 ka individual pa ang nagatiner sa 8 ka mga open evacuation centers kag may masobra 7,000 ang nag-star sa ilang mga himatao kon kakilala. May naka-standby man ang DSWD nga masobra 138 million pesos nga balor sang food kag non-food items kag standby funds nga handa i-augment sa magakinahanglan nga LGU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. 18 million pesos na assistance ginpalabot sa mga napektuhan sang southwest monsoon sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Balita, Pilipinas. Report. Marian Grace Ereñet. Nakapalabot sa masobra 18 million pesos na humanitarian na assistance ang Department of Social Welfare and Development, mga lokal nga panguluhan kag non-governmental organization sa mga naapektuhan nga pamilya sa southwest monsoon o habagat nga ginenhance ang Bagyo Crising sa Western Visayas. Sa 18 milyones pesos, masobra sa 15 milyones pesos diri ang ginhatag sa DSWD6. Nakapalabot ang regional office ang 22,362 na family food pack, balor masobra 15 milyones pesos, kag 122 ka non-food item, balor masobra sa 200,000 pesos. Ang assistance ginpalabot sa masobra sa 33,000 ka pamilya o kung masobra sa 269,000 ka individual nga apektado gikan sa mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, probinsya sang Iloilo, syudad sang Iloilo, Bacolod City kag Negros Occidental. Samtang may 61 kabalay ang totally damage kag 413 naman ang partially damaged bangod sa epekto sang habagat. Sa karon may masobra 9,000 pa ka individual ang nagatinir sa sulod sa mga evacuation center kag masobra sa 54,000 pa ang nagatinir naman sa ilang mga himatao kon kakilala. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Patay na siya makita ng isa ka mangingisda sa Sagay City, Negros Occidental nga ulihin nakita sang Miyerkules, Hulyo 16. Sunod sa Sagay City Government, ang bangkay nakita sang duha ka mangingisda nga nagalutaw sa Panal Reef sa sulod sang Sagay Marine Reserve. Sa nadigad nga inadlaw, isa ka intensive search and rescue operation na giniwat sang Coast Guard, Sagay Disaster Risk Reduction Management Team kag Sagay Marine Reserve Bantay Dagat. Nagpalabot sang pag-unong sa pamilya sa mangingisda si Sagay City Mayor Leo Rafael Cueva. Ginpasalamatan man sang alkalde mga search and rescue teams nga nagpulig para makita ang nadula nga residente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. With response teams ng DSWD Antique gintabok ang suba. Apisar sa mabaskog nga kuryente para makahatag lang sang bulig sa isa ka remote area sa Sibaste, Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. balita ni Marian Grace Ang Ereñeta. pisar sa paday nga pag-ulan kaguba nga tulay wala nagpangduwa-duha sa ginsulong sang Quick Response Team o kon QRT sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 Antique ang mabaskog nga clearance sa Borwangan River para lang makadulong sang relief assistance sa Barangay Alegre, Sibaste, Antique. Nagpalabot sang 200 ka family food packs ang ahensya sa mga naapektuhan sang severe tropical crising sa lugar. Gimpayag sang DSWD nga ang pagpalabot sang bulig ang kabahin sang commitment sang ahensya sa pagsakdag sang serbisyo sosyal ilabi na sa tion sang krisis. Gimpasiguro sang DSWD nga ang mga serbisyo sini ang makalabot sa mga nagakinahanglan ilabi pa sa mga lugar nga makabig most geographically isolated and disadvantaged communities. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 26 ka mga bata sa Iloilo City nga apektado sa southwest monsoon ginpaidalom sa psychological kag psychosocial support sang DSWD. Radyo Pilipinas. Nagkaroon ng Radyo balita si Marian Grace Ereñeta. Gimpaidanong sa psychosocial kag psychological support activities ang 26 ka mga bata sa Iloilo City nga apektado sa southwest monsoon o habagat kag Bagyo Crising. Ginhiwat ang mga aktibidad sa kabataan nga nagaedad 3 to 12 years old kung sa ilang pamilya na lakip sa displaced families. Pila sa aktibidad sa kabataan ang coloring sessions kag age-appropriate discussions nga nakafokus sa importansya sa preemptive evacuation kag kung anong obrahon antes samtang pagkatapos ng kalamidad. Ang mga aktibidad ang ginpangunahan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 Disaster Response Management Division bilang kabahin sa child-friendly spaces nga initiative. Ang inisyatibo kabahin sa commitment sa ahensya nga mapasiguro ang mental kag emotional well-being sa kabataan sa tion sang emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alinsahan ay red alert, ginpapanaog na sa blue alert ang status ng Antique Emergency Operations Center bangod sa matamat nga nagamaayo nga lakat sang panahon. Suno kay Mr. Broderick Train, hepe sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, wala na siyang bago nga report sang pagbaha, landslide o kung iban pa nga apekto sang bagyo kaghabagat sa probinsya. Sa piyak sinigi na pangabay sa gyapon ang mga MDRRMC kag mga response clusters nga ipadayon ang hugot nga pagbantay sa lakat sang panahon kag pagpatuman sa mga nagakaigo nga pagpanghanda agon pabilin nga hilway ang mga komunidad
sa anuman nga peligro dala sang habagat. Magluwas diri gin pa siguro man sang PDRRMC nga nagapabilin nga aktibo ang mga cluster logistics, debris clearing, search and rescue, camp coordination and camp management, food and non-food items kag humanitarian assistance. Siniagod padayon nga masabat ang kinahanglanon sa mga apektado nga pumuluyo sa Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakumpiska sa 12 Infantry Battalion sa 3rd Infantry Division ang duha ka high-powered firearms kag iman pa nga war materials matapos ang isa ka engkwentro batok sa communist terrorist group sang nagdigad nga Sabado, Hunyo 19 sa Apero, Tapas, Capiz. Sa bulig sang mga impormasyon gikan sa mga residente na tuhoy sa armado nga miyembro sang CTG sa lugar, isa ka engkwentro nagluntad sa tunga sang 3rd ID kag kapin pulo ka miyembro sang dismantled Central Front kag Regional Centro de Gravidad nga pareho sa idalom sang Kumiting Rehiyon Panay alas 5 sang aga. Naglawig ang enkwentro sang 15 minutos nga nagresulta sa pag-atras sang mga terorista kag pag-abandona sang ila mga kagamitan. Wala sa may na-report nga casualty sa bayan sang army, apang wala pa matungod kung bala may napilasan o kung napatay sa grupo. Nakip sang na-recover sa site ang isa ka M16 rifle, isa ka AK-47 rifle, duha ka magazines kag high-powered firearms. Ginpakigbulanan o kung ginpakigbulahan naman ni Major General Michael Samson, commander sang 3rd ID ang liderato sang 12 IB troops sa pagpabaskog sang anti-insurgency kay nagpahayag man siya sa pagpasalamat sa pumuluyo sa pagbantay kag kooperasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa una nga higayon sa Isla Sampanay, isa ka wake brain surgery ang nangin madinalagon nga natigayon sa isa ka government hospital sa Iloilo City. Ang makasaysayan nga operasyon ang ginhiwat sa Western Visayas Medical Center sa mga region-based doctor sa pagpamuna ni Dr. Derek Ben Habines. Isa ka neurosurgeon kag spine specialist, Dr. Ceres Lokot Laod para sa neuroanesthesia kag Dr. Paul Christian Sobrevega, isa ka neuropsychiatrist. Nagalalay man sa operasyon si Dr. James Mercado nga halin naman sa Davao Doctors Hospital. Ang awake craniotomy, isa ka operasyon kung sa diin ang pasyente nagapabilin nga bugtaw kag nagaistorya samtang ginakuha ang tumor sa iya utok. Naglabot naman sang halos na 10 ka oras ang operasyon. Sa subong, padayon ng post-operation recovery sa pasyente kag posible nga sa Domingo, masaylo na ini sa private room halin sa ICU. Sa isa ka press con ginpahayag ni Dr. Joseph Dean Nicolo, Medical Center Chief ng WVMC nga makasaysayan nga operasyon nga ginihiwat sa ospital pamatuod nga posible ang life-saving care sang Western Visayas. Nagpasalig man ang ospital nga padayon ini nga magahimo sang tikang agud mapalapit sa pumuluyo ang mataas nga kalidad sang serbisyo medikal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Health Office kag Borotac Viejo Primary Care Facility nagiwat sang dengue advocacy program para sa mas malapnagon nga kampanya kontra dengue. Radyo Pilipinas. Radyo Yari Pilipinas. ang balita. Sa tinutuyo nga mapasangkad pa ang kampanya kontra dengue, naghiwas ang dengue advocacy program ang Iloilo Provincial Health Office, kaupod ang mga staff sa Borotac Viejo Primary Care Facility sining karon lang. Ginhiwat ang dengue advocacy program sa Barangay Vista Alegre, Borotac Viejo. Gintudloan ang mga pumuluyo kung paano matapna ang dengue kag gin-highlight ang 4S strategy nga search and destroy, self-protection, seek early consultation kag support fogging o spraying. Gintudloan man ang mga nagtambong kung ano ang mga simptomas ng dengue, paano mapungkan ang pagdamo sang dengue carrying nga lamok kag ang kolektibong epekto sang sanitasyon sa komunidad. Sandig sa datos ng PHO as of Morbidity Week 28 sang 2025 o kung humanin Enero 1 to Hulyo 12, nakabalag ang Borotac Viejo sang 66 ka kaso sang dengue nga mas mataas ang 22% sang sa 54 lang nga kaso sa pareho nga period sang 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Empleyado sa DOST Region 6 naging national semi-finalist sa Dangal ng Bayan Award. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Sa isa ka makasaysayan nga kadalagan ang driver sa Department of Science and Technology Western Visayas nagpangibabaw sa napilian siya bilang semi-finalist sa Gawad Dangal ng Bayan sang Civil Service Commission, isa sa pinakamataas nga pagkilala nga mabaton sang empleyado sang gobyerno sa pungsod. Ginkilala sang CSE ang kapisan kag dedikasyon sa trabaho ni Mr. Cornelio Mabera ukon nung kuni sa iya mga kakilala kag katrabaho. Rason agud lawagon ni regional winner kag subong
finalist sa Dangal ng Bayan sa national nga level. Sa 3 ka dekada, nagserbe si Mabera nga importante nga tawo sa fieldwork sang DOST-6. Siya ang nagamaneho agud ang regional director makalabot sang safe sa mga nagkalain-laing nga komunidad kag lugar sa Western Visayas. Nagsugod si Mabera bilang utility messenger sang DOST sang 1989. 2009 naman sang ma-promote sa plantilla position si Mabera pero antes sini nagbalik anay siya sa iya pag-eskwela sa edad niya 33. Sa makakuha sang high school diploma, nag-enroll naman si Mabera sa TESDA para sa vocational course. Matuod nga wala si Mabera nagapamuno sang sinapol sa boardroom o kung nagaperma sang multi-million peso nga proyekto sa DOST apang kung kinahanglan sa mga scientists nga magpadulong sa mga programa sang ahensya, siya gilayon ang una nga ginatawag. Pero hindi lang pagmaneho sang salakyan ang sarang maobra ni Mabera. May kasarang man siya nga magkayo sang ginamaneho nga salakyan kag maihibaluman sa pagpamanday o kung pag-repair sa mga gamit sang regional office. Sa subong nga panahon sa diin ang mga titulo masami basihan sang pagkilala, si Mabera hipos nga ginpakita sa publiko kung anong matudtuod nga serbisyo publiko. Ang kadalagaan ni Mabera hindi lang isa ka personal victory, kundi isa ka kadalagaan para sa tanan nga mga rank and file employees sa Western Visayas na hipos apang tampad nga nagatrabaho. Nagpasalamat naman si Nong Kuni sa DOST na nanging pamilya na niya sa sulod sang 30 anyos. Naibaluan nga ang iya DOST family ilabi na si Regional Director Rowan Hilonga ang nag-push sa iya agud magpasakop sa Gawad Lingkod Bayan sang CSC. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Away ni Manny Pacquiao kag ni Barrios gintutukan sa probinsya sang Antique bangod sang free viewing. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Sinatos sa mga advocate na naglantaw sa match sa tunga ni pambansang kamao Manny Pacquiao kag American boxer nga si Mario Barrios pinaagi sa LED screen sa atubang sa Antique Provincial Capital. Ang LED screen ginpapahamtang ni Governor Paulo Javier. Naibaluan nga majority draw ang resulta sa comeback fight ni Manny Pacquiao sa score nga 114-114 batok kay Barrios. Ginhiwat ang match sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas Domingo sa Philippine Time. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:23 Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Agi nyo nabalihan ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Lunes, Hulyo 21, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning sa aton mga FB Live viewers, Sir Sherwin Marcuia kag kay Ma'am Emeline Oteda kag si Ma'am May Mondia Lozada nga nagatanaw sa aton sininga pagpangalagad. Ako naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Junel Baclaim. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.